Baka di mo pa alam, may bagong ruta na nagkokonekta sa Misamis Oriental at Davao de Oro simula pa noong March 2025. Tara, sama ka alamin natin ng detalye ng Rural Tours na nag-iisang bus company na nag-offer ng biyaheng Cagayan de Oro Mati. Road to 100k na tayo, don't forget to subscribe! Hi guys, ako si Renz, and the day before, nagpunta na ako sa terminal para itanong kung ano ang schedule ng biyaheng Pamati at tinuro ako ng bus crew ng ibang route sa tarpaulin na ito. Nakalagay dito na may 7 trips araw-araw ang CDO to Mati mula 3:30 AM hanggang 9:30 AM kada oras. Same din ang sked kung manggagaling ka ng Mati papunta ang CDO. Kaya dumating ako sa Agora Bus Terminal ng 5:56 AM the following day kasi dito ang sakay ng bus papuntang Mati at target kong sakyan ang 6:30 AM trip. Pero this time around, si Kuweng dispatcher na ang nakausap ko, kaso ang sabi niya nakalis na daw ang bus at ang susunod ay 7:45 AM. Iba pala ang schedule kapag lean season o ibig sabihin hindi mapasahero. So no choice at maghihintay tayo ng susunod na bus. Sa 7-Eleven ako bumili ng pagkain dahil mahaba na naman ang pila sa Jollibee. Habang kumukuha ako ng photos ng ibang ruta, pinalikan ko saglit kung nandyan na yung bus na hinihintay natin. Nakita ko si Kuweng dispatcher na hinahanap na ako dahil dumating ng ride natin for today's video. Ito ang Yutong bus number 2723 ng Rural Tours. The usual features, 2x2 set configuration, air condition, may charging port at syempre may sapat na legroom. Habang naghihintay ng pag-alis, nagtanong na si Kuweng konduktor na destination at nagbigay na ng corresponding ticket. Ang pamasahe papuntang Mati mula CDO ay 900 pesos. Cash ang payment method at sa bus ka na magbabayad. "7:46 AM nang umandar na ang bus. Dahil lean season, ang schedule ng Rural Tours mula Cagayan de Oro papuntang Mati ay 4 lang. 4 AM, 5:45 AM, 7:45 AM at 9:15 AM araw-araw. Pareho rin lang ang sked kapag ikaw ay manggagaling ng Mati papuntang CDO. And during peak season, babalik sa original sked na makita mo sa first part ng videong ito. May inisikaso lang si Kuweng konduktor saglit, kaya ang official time na gagamitin natin sa pag-alis sa terminal ay 7:53 AM. Mula sa Cagayan de Oro, dadaan tayo sa maraming bayan ng probinsya ng Bukidnon, Davao del Norte, Davao de Oro at Davao Oriental na siyang nakakasakop sa ating destination. Sa dulo ng Valenzuela Road, kumaliwa ang bus sa Butuan CDO Iligan Road. Bale, ito yung main road at babaybayin natin ito ng ilang minuto hanggang sa junction papuntang Bukidnon. So after more than 10 minutes, suminto na tayo sa pickup location bago ang junction para magsakay ng pasahero. Init bago kupay o bukupay. Insirawan 50 yung box bukupay, init bago kupay. Ma'am bukupay, ma'am init bago kupay, ma'am. Lagi ma'am, init ma'am. Banana chip po, banana chip. Tumagal din tayo ng 5 minuto sa stopover. Ito na yung junction kung saan kapag diniretso mo papuntang Butuan.
Kumanan tayo dahil papunta tayo sa Bukidnon. Yan, umpisa pa lang ito ng napakaraming zigzag na madadaanan natin papuntang Mati. Dito sa Veterinary Sanitation Checkpoint, required bumaba ang mga adults except mga senior PWD para dumaan sa tubig at para maiwasan ang pagkalat ng virus. After a couple of minutes, nagpatuloy rin naman agad sa biyahe. Welcome sa probinsya ng Bukidnon. Nasa kanan ang kanilang province welcome marker. Nandito na tayo sa Manolo Fortich, ang unang bayan ng Bukidnon na madadaanan natin. Pinangalan nito sa unang governor ng Bukidnon na si Don Manuel Manolo Fortich. Pagdating sa town proper, kumanan ng bus sa Albareces Street dahil papunta tayo sa kanilang terminal. Actually, karamihan kung hindi man lahat ng bayan na madadaanan natin ay titigil tayo sa kanilang mga bus terminal. Ito na ang Manolo Fortich Central Station pagkalipas lang ng halos 1 oras. Gusto mangihi na si ano to dere mama, sabay-sabay na lang tayo ha. Dito pwede ka mag-CR at bumili ng pagkain. Hindi ko na take note kung magkano ito, 15 pesos yata. So far, comfortable naman ang ride dahil 2x2 seating ang bus, sakto ang lapad ng upuan. Malamig ang aircon at kahit mahaba ang biyahe na ito, halos lahat ng bayan may bus stops kaya pwede ka man mag-unat-unat or mag-CR. Hindi ka rin magugutom dahil bukod sa dami ng nag-aalok ng pagkain sa mga terminal, halfway may meal stop tayo kaya makakakain ka ng rice meal. 5 minuto lang ang tinagal natin dito sa Central Terminal ng Manolo Fortich. Kumaliwa ang bus sa SH San Miguel del Monte Airport Road dahil pabalik na tayo sa main road. On the way sa bayan ng Sumilaw, marami tayong madadaan ng tight curves at zigzag. Buntod mo ka doon? Oo. Kulang mo. Para sa pikas, dito, bulbuan.
Welcome sa Sumilaw, Bukidnon. Nakaidlip ako pero buti sakto nagising ako nung pagilid na sa kanilang terminal. Pagkababa ng mga pasahero, nagpatuloy rin naman agad sa biyahe. Welcome sa Impasugong Bukidnon. Hindi natin madadaanan ang kanilang town proper, kaya dito lang sa junction bumababa ang mga pasahero. Welcome sa capital ng Bukidnon, Malaybalay City. Ang pamasahe papunta dito mula Cagayan de Oro ay 225 pesos. Paglagpas ng kaunti sa katedral, kumaliwa ang bus sa Pabiaran Street dahil papunta na tayo sa kanilang terminal. Ito na ang Malaybalay City Public Terminal pagkalipas ng almost 2.5 hours na biyahe. May mga bumaba at sumakay ng mga pasahero dito. Ano, maninilong magot, upigitsog. Dire lang portahanon, ay binakyaw, init. Social binakyaw, layan, init pa kayo ha. Upag suludan nyo. Upigoy. After almost 15 minutes, nagpatuloy na ang bus sa biyahe.
Welcome sa Valencia City, Bukidnon. Sa tapat ng Robinsons, may mga bumabang pasahero. Gusto mo ano yun? Wala yung mga ba? At gusto mo na Valencia Terminal. Dumating tayo sa Valencia City Integrated Terminal pagkalipas ng mahigit 4 hours na biyahe mula sa Cagayan de Oro. Ang pamasahe papunta dito ay 290 pesos. Maraming sumakay na pasahero sa Valencia, kaya dito na ulit tayo nagkaroon ng katabi. Pagkalipas ng 8 minuto, nagpatuloy na tayo sa biyahe. Paglagpas ng kaunti sa simbahan, kumaliwa ang bus sa New Batangan, San Fernando Road. Hindi ko nakuhanan pero kumaliwa ang bus sa Kapalong, Talaingod, Valencia Road dahil on the way na tayo sa bayan ng San Fernando. Nandito na tayo sa San Fernando, Bukidnon at kumaliwa ang bus sa Quezon Street para makapagbaba at sakay sa kanilang terminal. Ay mo na, okay. Schedule. After more than 5 minutes, nagpatuloy na rin sa biyahe. San Fernando na ang huling bayan ng Bukidnon na madadaanan natin.
kalagitnaan ng biyahe papunta sa Talaingod, gumilid ang bus sa Crislo Lechon Manok para sa ating una't huling meal stop. Ano po ito? Walang-halang manok po. Walang-halang manok. Yes, sir. Ito ang napili kong kainin sa halagang 105 pesos plus 25 pesos para sa Coke. Tumagal tayo dito sa meal stop ng 20 minutes. Welcome sa probinsya ng Davao del Norte. Mula dito, ang haba ng madadaan ng zigzag kaya nagalok si Kuyang Konduktor ng plastic para sa mga mahiluhin sa biyahe. Welcome sa Talaingod, ang unang bayan ng Davao del Norte na madadaanan natin at pinakabatang munisipalidad ng probinsya dahil na-establish lang ito noong 1991. Paglagpas ng tulay, kumaliwa sa kalsadang ito papunta sa Talaingod Terminal. More than 5 minutes lang ang tinagal natin dito at nagpatuloy na sa biyahe.
Ito na yung junction kung saan papunta sa Panabo City yung kalsada sa kanan at papunta naman sa Tagum yung sa kaliwa. Welcome sa town proper ng Kapalong, Davao del Norte. Pagdating sa Arellano Street, lumiko ang bus dahil papunta tayo sa kanilang terminal. And after more than 7 hours na biyahe mula CDO, nandito na tayo sa Kapalong Integrated Terminal. Kapalong na! Pag-akyat ng mga pasahero, nagpatuloy na rin naman agad sa biyahe. Kumanan lang ulit sa Arellano Street para makabalik sa main road. Dahil malapit lang sa town proper ng Kapalong, nandito na agad tayo sa proper ng Asuncion, Davao del Norte. Paglagpas sa munisipyo, kumanan sa Mabini Street para marating ang kanilang public terminal. Asuncion! Asuncion! Attention! Oh, attention! Magmaningog. Di naman nagtagal ang bus sa terminal na ito, yung mula sa Lapu-Lapu Street, kumanan ng bus para makabalik sa main road. Welcome sa Tagum City. Kumaliwa ang bus sa Diversion Road kasi i-guess it right, papunta tayo sa kanilang integrated terminal. Tagum na ini! Nagkapko mo na sa likod! Ito na ang Tagum City Integrated Terminal pagkalipas ng almost 8 hours na biyahe mula sa Cagayan de Oro. Tagum! Ang pamasahe papunta dito mula CDO ay 640 pesos.
after 15 minutes, nagpatuloy na ang bus sa biyahe. Sa dulo ng diversion road, kumana na tayo sa Pan-Philippine Highway. Kumaliwa ang bus sa Apocon Road on the way to the next town, Maco. Welcome sa probinsya ng Davao de Oro. Ito yung junction kung saan ang kalsada sa kanan ay papunta sa bayan ng Carmen or Davao City. Andito na tayo sa Surigao-Davao Coastal Road. Yan, nandito na tayo sa Maco. Ito ang unang bayan ng Davao de Oro na madadaan natin. Ang kalsada sa kaliwa ang daan papunta sa kanilang munisipyo. Siyempre, hindi pwedeng hindi tayo dadaan sa kanilang public transport terminal. Welcome sa Mabini, Davao de Oro. Paglagpas ng ilang kanto mula sa munisipyo, kumana ng bus papasok ng Mabini Terminal. Halos 3 minuto lang ang tinagal tapos nagpatuloy na rin agad sa biyahe. Welcome sa Pantukan. Ito na ang huling bayan ng Davao de Oro na madadaanan natin. At this point, more than 9 hours na tayong buong biyahe.
After a few minutes, umalis na ang bus sa terminal. Welcome sa probinsya ng Davao Oriental. Ang unang bayan na madadaanan natin ay ang Coastal Municipality ng Banay-Banay. Ito na ang town proper ng Banay-Banay, Davao Oriental. Kumaliwa sa kalsada na ito papunta sa terminal. Ay, wala, Banay-Banay. Pagsakay ng mga pasahero, nagpatuloy na rin ang bus sa biyahe. Bye boy, babe. Ito na agad ang boundary kaya welcome sa Lupon, Davao Oriental. Sayang nga lang at madilim na ang pagdaan natin sa huling dalawang bayan mula dito. Nasabi sa road sign sa kaliwa ang papuntang Mati, pero dumiretso muna tayo rito dahil dadaan tayo sa kanilang terminal. Katorada sa likod, Lupon, nakatulog. Ito na ang Lupon Transport Terminal pagkalipas ng almost 10 hours na biyahe mula sa Cagayan de Oro. Mani muda mani ya. Mani mah. Mani muda mani. Nanti halang dili halang. Welcome sa San Isidro, Davao Oriental. Hindi man natin madadaanan ng kanilang town proper pero titigil tayo sa kanilang transport terminal.
San Isidro na ang uling bayan na madadaanan natin bago ang ating destination. Welcome to Mati City, ang capital ng Davao Oriental Province. Bago pa man marating ang city proper, dadaan muna tayo sa zigzag. Ayan, nandito na tayo sa city proper at kumana ng bus dito papunta sa Mati Bus Terminal. Sir, nakarating na tayo. Mati na po ito. Okay? Oh, mati! Mati! Okay na. And finally, nandito na tayo sa Mati Bus Terminal ng 6:52 PM. Isang minuto lang bago mag-eksaktong 11 hours na biyahe mula sa Cagayan de Oro. And syempre, salamat sa bus crew ng Rural Tours sa ligtas na biyahe. Dito rin sa Mati Bus Terminal ang sakayan ng bus going to Cagayan de Oro City. Sana nakatulong ang video. See you in the next one.